Kausapin po natin ngayon sa Department of Justice spokesperson Attorney Polo Martinez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po. Thank you for having me. Base po sa findings ng DOJ, gaano katibay yung ebidensyang hawak nyo na para makumpirma po yung pagkakakilanlan ng utak ng pamamaril sa Senado? Nasa ano po yan, no? Nasa fact-finding panel po na kinonvene to determine the accuracy of the facts and ng evidence during the period of May 11 to May 14 sa Senate. So, hindi po ko kayo mabibigyan ng definitive answer right now dahil as scheduled, today po ang deadline ng mga law enforcement agency sa pagbigay ng complete evidence to the DOJ. So, wala pa po sa atin lahat ng ebidensya for us to make a statement on that matter. Marami rin ho kasi nagtatanong kung nakita ho ba daw sa findings kaya ninyo kung isolated incident yung pamamaril o may kinalaman ito sa ibang issue sa Senado tulad po ng arrest warrant kay Senador De La Rosa o kaya sa impeachment trial po ng Vice-Presidente. Well, ang titingnan na naman po ng DOJ is kung may krimen na naganap. Okay, as to the motivations behind it, labas na po doon sa pagdetermine ng krimen. Because as we know, under the law, ang mga krimen ang mga crimes, may mga elements yan, may mga kondisyon na kailangan masatisfy bago po natin masabi na okay, sasampahan talaga ng kaso to. So, as to the context of how things occurred, the DOJ will just be looking strictly at the facts, keeping it factual, and determining if criminal charges are warranted. Kailan ho inaasahang lalabas yung official report kung sino po ang utak kaya dito sa pagpapaputok sa Senado? Well, gaya po sabi ko, today lang po yung deadline for law enforcement to submit their evidence. Law enforcement being PNP, NCR, Pasay City Police District, ito NBI na rin ho. So, wala pa pong definitive timeline. Okay. We do understand na urgent nga po to, no? We see the urgency in this regard, in this matter. Okay, kamusta naman ho yung coordination ng DOJ sa NBI na may lead na raw no, sa lokasyon ni Senator Bato de la Rosa? Tatanggapin po natin yung evidence today. We take note and acknowledge the statements made by the NBI through its director, Director Matibag. So lahat po yan will form part of the wealth of evidence that we have and that what we will be receiving eventually. Okay, ano ho ang masasabi ninyo? Sa panayam po kasi namin kay Attorney Israelito Torion dito po sa Balitang Hali, ang sabi niya nagtataka raw siya kung bakit nag-i-insist ang government agencies na ipatupad yung foreign warrant of arrest sa senador na hindi raw dumaan sa ating local courts. Ano ho ang inyong tugon dyan? Okay, so linawin lang po natin, no? Hindi po siya foreign court. Neither is it a foreign warrant. It's an international court, an international warrant, of which na miyembro ho ang Philippines sa Rome Statute dati. Alam po natin, March 17, 2019, we withdrew. Pero ayon din po sa Rome Statute and ayon din po sa Supreme Court mismo natin, Korte Suprema na ho ng Pilipinas ang nag-rule na may residual obligations pa rin tayo sa Rome Statute being a past member of the ICC. Okay? And ang sabi po is that during the time na miyembro tayo, may mga obligasyon tayo noon at whatever investigation was conducted at that time na member tayo, di ba, may effect pa rin po ngayon. It will still affect our obligations. So it's not a foreign court, it's not a foreign warrant, it's an international court, an international warrant. Okay, ito hong sinasabi may gumugulong bang proseso para magkaroon daw ng warrant laban sa senador na mula sa local courts kaya? Right now, wala pa po sinasabi ang kagawaran ng DOJ. So again, depende yan po sa fact-finding panel at ang kanilang determination if charges are warranted. So right now, masabi ko po, wala. We'll see. We'll see what the panel decides on. Okay, ano ho ang ibig sabihin no, para sa DOJ ng sinasabing protective custody ng Senado kay Senador De La Rosa? Wala na ho ngayon sa kustodiya ng Senado itong si De La Rosa. May kakulangan ho ba yung Senado about this? Ang masabi lang po namin is naiintindihan po namin yung Senado when they surmounted their challenge to the warrant, which is naging directive nga po ng DOJ, ni Secretary Vida, the SOJ to NBI, and all law enforcement is to stand down, okay, for now, in deference sa Senate as a co-equal branch of government and yung pinatupad nilang protective custody. No? At that time at least na nandun po si Senator Bato. Ayon po sa batas, wala naman po talagang protective custody under the law. Technically, wala po. But we do understand their sentiment and para po, wala nang gulo, no? The directive was to stand down.
So yun lang po muna masabi namin tungkol Okay. dyan. Ano naman ho yung inaasahan nating mangyayari ngayong may rekomendasyon na ang inyong tanggapan na kasuhan ng Ombudsman si Senator Jinggoy Estrada, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pang mga taga-DPWH kaugnay po dito sa flood control projects? Well, the Office of the Ombudsman has received the recommendation by the DOJ. So, ibig po sabihin nun, nasa kanila na ang bola, so to speak. Because ang Ombudsman naman po talaga ang may competence or jurisdiction to file the charges if warranted against these officials named in the recommendation sapagkat ano po yan nasa salary grade, no? Yung level sa government determines kung sino po anong korte ka fa-filean, kung makita nila may krimen nangyari, and kung sino mag-iimbestiga sa'yo. So, from the DOJ, nilipat na po namin sa Ombudsman, kaya sila po makakapagsabi how long it may take and what to expect. Upon the review, they can either modify our recommendation or findings, affirm it, or reverse it. Marami pong salamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa Balitang Hali, sir. Maraming po salamat. Thank you. Yan po naman si DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez.